Good news dahil pwede na mag-apply ng SSS Calamity Loan ang mga natamaan ng bagyong Krising, Emong at Dante. Kaya tara, samahan nyo ko panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong create a my.sss account at i-click lang natin itong login. Pagkatapos dito, kailangan ninyong ilagay yung user ID at password ninyo. By the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, may video na po kong ginawa kung paano i-register yung SSS number ninyo sa online. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyong makita. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong sign in. So dito baka nagtaka kayo bakit meron ng time-based one-time password yung sa akin. Kasi ginawan ko na po yan. So kung gusto yung malaman kung paano, lalagay ko na lang yung link sa description box. So dito pwede kayong pumili kahit saan dyan. I-click nyo na lang ang get pin. At pagkatapos ilagay nyo na lang po ang pin dyan. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na ang login. And then may makikita kayong ganito. So kung gusto nyo palitan yung password niyo, pwede nyo i-click ang change password. Pero kung gusto niyo na yun pa rin yung password niyo, i-click nyo na lang itong wave. So nasa sa inyo na po yan. Sa akin, winave ko kaya ito yung lumabas. So i-click lang natin ang OK. At may makikita kayong data privacy notice dyan. So dito i-click nyo na lang sa baba ang I agree. And then mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. At dahil sa gusto nating mag-apply ng SSS Calamity Loan, so dito sa baba guys, hanapin lang natin itong Calamity Loan. So ito po, itong may square. So i-click lang natin yan. Pero kung ganito yung makikita ninyo, ibig sabihin yan hindi pa available yung Calamity Loan or may problema lang sa system ni SSS. Pero kung alam nyo talaga nakasali yung lugar ninyo sa dineklara ng State of Calamity, so kapag ganito, pwede nyong i-refresh yan or mag-antay kayo ng mga ilang minuto, baka makapasok na kayo. Kasi ngayon sobrang dami talaga nag-a-apply at nag-aabang na maka-apply ng SSS Calamity Loan. Kaya minsan ganito yung lumalabas dito sa gilid, try again later. So hindi available yung website nila. So mas maganda siguro mamayang gabi kayo mag-apply or madaling araw para madali kayo makapasok. Pero kung pagka-click ninyo ng apply for Calamity Loan at ganito na yung makikita ninyo, pwede na kayong mag-proceed at may makikita kayong important reminder dito na kailangan ninyong mag-register ng bank account sa inyong SSS online account. So make sure guys, dapat bank account talaga yung naka-register kasi kung mga e-wallets kagaya ng GCash, Paymaya, hindi po siya pwede. So dapat bank account talaga yung naka-register para makaproceed kayo. And by the way guys, kung wala pa kayong bank account na naka-register sa inyong SSS disbursement account, may video na po akong ginawa niyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Basta take note po kung mag-i-enroll kayo ng bank account, dapat kung ano yung pangalan ninyo sa SSS online account ninyo, dapat yun din po yung nakapangalan sa inyong bank account para madali pong ma-approve ni SSS. Kasi kung magkaiba yan, hindi po talaga ma-approve at mare-reject lang yan. In short po, hindi kayo pwedeng humiram sa mga kakilala ninyo, kaibigan or mga relatives niyo ng bank account para i-register sa inyong SSS online account. Dapat pangalan nyo po talaga or bank account nyo po talaga yung ipaparegister ninyo. So kung meron na kayong bank account na nakaregister, pwede na po tayong mag-proceed. So dito tayo sa pinakababa. Kung nakikita ninyo, may nakalagay na typhoon, loanable amount at yung disbursement bank. So dito i-click nyo na lang po muna itong select typhoon or calamity. So ito po ang may square. So dito wala kayong ibang pagpipilian kundi ito lang, select typhoon, calamity, Krising, Emong at Dante. So no choice tayo, ito lang ang i-click natin. So i-click lang po natin yan. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito at nagkulay pula siya, tapos dito sa taas, you have no disbursement account eligible for electronic disbursement. Kasi ang nakaregister sa account na ginamit ko ay GCash pa lang. So kailangan nyo talagang mag-register ng bank account kasi hindi pwede yung GCash or mga Paymaya or mga e-wallets na yan. Or minsan ganito din yung lumalabas, nag-e-error siya. So may problema talaga sa system nila kasi marami talagang nag-aabang na mag-a-apply ng calamity loan.
So, kagaya ng advice ko sa inyo, mas maganda gabi or madaling araw na kayo mag-apply. Pero kung ganito naman yung makikita ninyo, may check na, so ibig sabihin yan, automatic na makaka-proceed na kayo. So dito, makikita nyo na po yung loanable amount niyo. So kagaya niyan, 18,000. Tapos dito sa baba, makikita nyo yung disbursement bank. Kagaya niyan, BDO Unibank Incorporated. Pero depende yan kung marami kayong bank account na nakaregister sa inyong disbursement account. Pwede po kayong pumili kung saang bangko nyo gustong ihulog, kung saang bank account ninyo gustong ipahulog yung pera. Pero kung isa lang, no choice talaga kayo, kundi yun na yung bank account na paghuhulugan ng pera ninyo sa calamity loan. Pagkatapos kung ganyan, scroll down nyo na lang po, tapos dito sa baba makikita nyo po yung choose your certifying employer. So dito guys, make sure na yung employer ninyo ngayon yung nakalagay dito, kasi kung hindi, useless din kasi makaka-proceed kayo dito pero pagdating ng certification ng employer, hindi po kayo makaka-proceed kasi kailangan i-certify ng current employer ninyo yung application ninyo sa calamity loan para sa approval ni SSS. Kasi kung hindi ma-certify, hindi rin i-approve ni SSS yan. So automatic rejected yan kasi 5 working days lang dapat na-certify na ng employer ninyo yan. At kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong next. And then may makikita po kayong disclosure statement dito. So pwede nyo pong i-click yan tapos basahin nyo po lahat. So bali ito yung disclosure statement. So nandito lahat kung magkano yung mababayaran ninyong monthly. Tapos pwede nyo pong i-screenshot to at ito yung ipapakita ninyo sa employer ninyo para madali po nilang ma-certify yung application ninyo. And then may makikita po kayong terms and conditions sa inyong SSS Calamity Loan. So basahin nyo na lang po lahat yan, marami pong pages yan. Then pag okay na, punta na tayo dito. So dito i-click lang natin itong box para ma-checkan. So ito po itong may square. So kung may check na yan, i-click lang natin itong next. Pagkatapos dito makikita nyo na po yung loanable amount niyo. And then dito sa baba makikita ninyo ang total net proceeds ng inyong loan. So kung magkano na lang yung papasok sa inyong bank account. So ang net proceeds po ang titingnan ninyo. Baka magtaka kayo, iba yung amount na pumasok sa bank account ninyo. So kung okay na, mag-proceed na tayo. So i-click lang natin tong box katabi ng I hereby confirm dito sa baba para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong submit. And then may makikita po kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng SSS Calamity Loan sa SSS. Tapos nandito na yung date at time kung kailan kayo nag-apply. At dito sa baba makikita nyo po kung saang bangko isasend ni SSS yung pera. Kung ano yung bank account na nakaregister sa inyong disbursement account. Tapos dito naman sa baba makikita nyo po na kailangan daw i-certify ng employer ninyo yung calamity loan application ninyo within August 5. So July 30 ngayon, so bali 5 days dapat na-certify na ng employer ninyo yung calamity loan application ninyo. So sa mga nagtatanong paano daw kung hindi ma-certify ng employer nila, so kapag ganun, balik kayo sa pag-a-apply ulit ng calamity loan. And dapat i-double check nyo talaga sa application ninyo na yung employer ninyo ngayon yung nilagay ninyo. Kasi kung dating employer, hindi talaga nila isa-certify yan. So dito i-click nyo na lang po itong done. And then may marireceive kayong email na kagaya nito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng SSS Calamity Loan. So dapat i-inform nyo yung employer ninyo para ma-certify yung application ninyo, and then for approval na yan ni SSS kung na-certify na, then ihuhulog na ni SSS sa bank account ninyo yung pera at makukuha nyo na po yan.